Hi guys, good afternoon. It's 1:30 PM and afternoon now. And good afternoon sa inyo. And nandito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan. Pupunta tayo sa may Baliwag. And sisimulan natin ang ating rev and review. Siya ang kauna-unahan nating coffee shop na bibisitahin. So tara, samahan nyo ako and tignan natin kung worth it ba pumunta sa Bukirin Coffee Shop. Let's go! Guys, game na. Sana wag umulan kasi maganda naman yung panahon pero makulimlim konti kanina. Tapos kahapon parang umulan din bigla nung mga hapon. So sana hindi naman mangyari ngayon yun. And maging chill lang yung ride natin. Alright guys, dito tayo nakakalayo, mahambo na. Ano, napakahina pa lang. So sana di siya lumakas guys, kasi grabe ang malas. Mahambo na agad, di pa nakakalayo. Sana wala ang banda ron. Dala pa naman akong laptop ngayon. Sakto, basa, malala. Hindi ako pwedeng magkapote lang kasi hindi kasi yung laptop ko sa may box. So mahirap. Kaya bilisan na lang natin konti. Mukha namang sa Pulilan is maisayos yung langit doon. Eh no, tignan nyo guys, doon medyo maliwanag. Pero dito madilim eh. Ayan. Dito na tayo sa bandang Papulilan. Actually hindi pa naman yata Papulilan to. Pero malapit na. Ayun, nag-iarap ko nakikita. Dito na tayo sa dulo. And hindi ko sure kung saan tayo dito, kaya tabi muna tayo guys. Check natin kung saan tayo. Ayun, maps muna. Kaliwa tayo guys. Okay, alam ko na to. Parang ito yung flyover to. Okay, game. Tuloy muna natin. So yun guys, lumagpas ako ng konti. And hinahanap ko siya ngayon. So puntahan natin. Ito siya. Wait lang guys. Kaya saan pwede mag-park? Dito na lang. Pasok lang sa labas ha. Hindi. So ayan, nandito na tayo sa loob ng Bukirin. And makikita nyo naman, legit na Bukirin talaga. Though medyo maliit lang siya, as in maliit lang talaga. Hindi siya masyado yung in-expect ko. Hindi naman kasi ako nag-research dito, pero ayan,
Ito yung upuan niya. Dito. Ito lang. Tapos meron din dito. Bala ko kasi sana mag-work ngayon, pero I think hindi siya yung ideal ko for working, and wala din siyang wifi dito. So pang libro lang talaga siya. Maganda magbasa ng libro dito. And ayun, so ikot-ikot muna tayo dito. Tingnan natin kung anong meron. Ito guys yung mga ito yung mga libro nila dito. Star Wars. Oak and Fox. Hindi kasi ako mahilig magbasa talaga, pero The Festival Fall. Ayan. Hey guys, so meron silang menu dito, mura lang. Ipapaste ko lang yung picture dito. Ayan. And masasabi ko lang is okay naman siya pang tambayan, pero for now hindi siya yung para sa akin, dahil sa objective ko ngayon. So dahil gusto ko mag-work and mag-laptop, kailangan ko ng medyo comfy na place. Actually comfy naman pala dito, napakahangin, masarap. I mean workable. So ayun. Lilipat tayo ngayon. Hanap tayo ng isa pang coffee shop na malapit, and I think meron dito, which is yung iPlant. So yun yung target natin guys. So tara, samahan nyo ako para pumunta naman tayo sa iPlant. Grabe yun. And guys, so yung unang pinuntahan natin is fail. Actually okay din. Maganda din mag coffee shop doon, pero sayang lang talaga kasi gusto ko kasi mag-work ngayon eh. So naghahanap talaga ako ng may laptop. Pwede naman yata dito pumasok. Oh, yeah. Ay, may depart tayo dito. Okay. Okay guys, dito na tayo sa may iPlant. So kita nyo naman, ayan yung pinakalugar. Ayun, daming tao. Kaya ako makakaupo. Hello po. For dining po sila. Yes po. Meron po kayong Isa lang po ako. prefer niyo po ba indoor or outdoor? Sa outdoor na lang. Sa may saksakan. Dito sir, meron naman, or bibigyan na lang po namin silang extension. Sige. Saksakan na lang. Ma'am. Okay, so andito na ako ngayon sa iPlant. And buti naman hindi bumagsak ng malakas yung ulan, mild lang. And yun, so sakto lang yung dating natin. And nabigyan na tayo ng menu. Tapos binigyan din nila tayo ng extension para mag-charge. So ang bait ng staff nila dito. And ito pala yung menu nila. So meron sila ditong Amor Latte. So I think nung February to, specialty nila. Anyway, medyo nagutom ako sa biyahe, so kakain tayo and magkakape. Siguro ang order natin is bestseller. Hanapin na lang natin yung bestseller nila. Nakakapagtaka lang kasi medyo maingay yung labas, kahit looban pa or natapat lang siguro. Pero sobrang hangin dito guys, mapakita ko sa inyo. So sobrang sarap tumambay. Yun. So wait lang guys. Naka-order na ako. And ang in-order ko lang is itong special nila, which is yung Amor Latte. And dahil medyo nagutom ako, bumili ako ng rice. Yung rice nila is maraming option, pero ang binili ko is katsudon. So ang dami nilang option dito guys. Ipapakita ko sa inyo yung menu. So ito yung menu nila guys. So kita nyo naman, ang dami nilang option sa food.
and yung sa drinks. So pause nyo na lang para makita nyo kung may gusto kayong tignan. Meron pa silang pangatlo, which is craft beer and cocktails and spirits. So yun lang, yung tatlo nilang menu and itong special nila nung Valentine's. Ito na yung pagkain nila. And gutom na ako. Mabilis yung serving. Okay naman. Pambabae yung inumin natin ngayon. Well, kailangan ko testingin yung specialty nila eh. So, yan yung in-order natin. Makakainis yung lakas ng hangin, nililipad yung tissue. What the? Sarap. Sado guys. Hey guys, so i-review na natin yung iPlant. Ito ang ating reviewer. So for rating, ating ambience at atmosphere, definitely 5/5 sila dito. Yan. So 5. May option sila para mas indoor, which is aircon, and most of the customers naman is mas gusto outdoor because presko dito. Kahit kita nyo naman naka-jacket ako and mahangin, or siguro dahil makulimlim lang, pero sobrang hangin and masarap tumambay dito. Sa music noise, medyo maingay yung isang speaker nila, so I would say 3, 4, pero pwede siya mag 5 kasi depende sa location mo eh. Pag doon ka mapubanda sa dulo, mas tahimik. So dito kasi medyo maingay dahil malapit tayo sa speaker, pero maluwag siya. So yeah, maybe 4 over there. Sa seating, so ang dami nilang upuan, kaya I would say 5. So ang dami, iba-iba yung upuan nila, options. So kung gusto mo ng may handrest, wala. Mataas, mababa, so kompleto. So okay. Sa work friendliness, I would say 4. Yeah, 4 or 5. Medyo mataas yung binigay ko kasi may free wifi sila, and not bad yung speed, sakto lang. Siguro kung yung work mo is like hindi naman reliant sa sobrang bilis, okay siya. Tapos power outlet, so obviously limited yung power outlet dahil nakita niyo naman medyo maluwag yung place, and yung ibang upuan is malayo sa mga outlet. Pero good thing, kagaya ng sa akin, is nagpo-provide sila ng extension cord. So ayun, binigyan nila ako ng extension cord para makapag-charge, and that would make them a 5. So yun, sobrang accommodating ng staff nila. So that's same. Yun, siguro sa coffee parang 4, and for the price, sakto lang. Medyo mahal siya, so 195 for that coffee. I would say may mga nakikita kasi kung ibang kape na nasa 150 to 100 or 150 at least, and ganun din. So I would say
core din sila sa price. Hindi sila ganun ka overpriced. Pero mahal eh. Oo, mahal pa rin eh. So, okay, sa coffee and menu. I would say 4 ang rating ko sa kanila. So, sa variety, sobrang dami. So, kita nyo naman yung inumin nila. Meron silang alcohol. Yung may alcohol content. Tapos, meron din silang coffee and meron silang ano yung isa lang? Sorry, kalimutan ko. Meron silang coffee-based, non-coffee-based, and beer. So, ayun. And then sa pagkain naman, madami din silang variety. So, may pasta, bread, rice meal, eat to bite, mga pika-pika. So, yun. So, sa variety, sobrang panalo. So, hindi sila yung typical coffee shop na, alam mo yun, ayoko kasi sa coffee shop is yung puro cake na antatamis. So, that's 5 for me sa variety. Pero sa lasa and food value, sa presyo, 4 lang sila. So, masarap yung pagkain nila. As in, hindi sila lasang coffee shop. So, alam mo yung typical coffee shop, mema lang. So, hindi sila ganon. So, I would say 4 sa coffee. So, mataas-taas yung score nila sa akin kasi maganda yung experience ko, and I don't know kung same sila sa inyo, pero for me, 4. Sa service, mabilis silang mag-serve, and then nagbibigay agad sila ng kung anong kailangan mo, tubig, extension cord, nagbigay sila ng extension cord, and yun. So, meron silang staff na umiikot and madali silang tawagin. So, yun yung masasabi ko lang magaling sa kanila. Kasi, syempre, nasa malaki yung place. So, ang tendency is pag malaki yung place, hahanapin mo pa yung staff. Pero meron sila dito parang place na madali mong mahanap yung staff. So, 4 din sila sa akin sa service. And location and accessibility, ito na, accessible ba siya? So, syempre, unang tinitingnan ko din sa coffee shop is kung may parking ba, lalo pag nakasasakyan ako, kasi sobrang hirap nung walang parking. So dito may parking sila na may extension silang parking, which is maganda. Kasya din yung maraming sasakyan doon, so I don't think na magkakaroon kayo ng problema sa parking. Sa motor, dito yung parking nila sa motor sa loob, which is good kasi makikita mo talaga yung motor mo. So maluwag yung parking nila. So 5 sila sa parking. Bagsak lang sila sa akin is sa restroom kasi tinry ko yung restroom nila, and medyo madumi yung restroom, and yung flush hindi siya gumagana, pero dibukos, and may tubig naman, pero yun lang, hindi siya well maintained. Anyway, so recommendations, recommended siya sa akin. Itong lugar na to is good for working, hangouts, and dates. So, kung mag-work kayo, magde-date, or mag-hangout lang ng mga kaibigan nyo, this is the best place for you. I recommend this place to you kung malapit lang kayo sa Baliwag. Ang ganda niya as workplace kasi yun, tahimik. And kita nyo naman may mga nakatambay din ditong student kung nag-aaral kayo. Maganda. And kung iba-iba kayo ng trip ng pagkain, madami silang options dito. So, that's nice. Okay, so that's it for our rev and review. So, hopefully may natutunan kayo or may nakita kayo kung binabalak nyo pumunta sa Bukirin and iPlan. So, ayun yung experience ko. And iba-iba naman tayo ng experience. So, yung opinion ko dito is opinion ko lang. I recommend na i-try nyo pa rin yung place para makita nyo para sa inyo siya or hindi. Yun guys, so if may recommend kayo na ibang coffee shop, restaurant, place, staycation, kahit ano pa yan na deserve pupuntahan natin yan, just comment it down below.